Hello everyone, good morning. Rinig po ba ako and kita po ba yung PowerPoint ko? Yes po. Okay, thank you so much. So yan, for today, I think ang i-discuss lang natin is stress transformation equations. And yung more circle is bukas na. Okay? So last week, ang ginawa natin is yung conventional method or yung long method para pagkuha ng stresses natin. Okay? Yung mga bagong stress natin. Ngayon, meron tayong shortcut doon. Okay? So dito, katulad din nung last time, so wait lang ha. So katulad din siya ng last time na sigma x, again, pag tension, yung ating normal stress, pag tension, siya ay, so katulad nito, siya ay tension. Oops, yan. So ano mangyayari? So yung ating sigma or yung ating normal stress ay positive. Okay? Tension din to. So ang ating normal stress is positive. While if yung ating shear stress, okay, tatandaan, ang ating reference na arrowhead or yung arrow natin, pag shear stress na is itong nasa right side. So pag pataas yun, siya ay counterclockwise, di ba pag nagmo-moments tayo sa statics, sa rigid bodies, pag nag-moments tayo, ang counterclockwise is positive, while ang clockwise is negative. So dito, siya ay pataas, so meaning siya ay counterclockwise. So ang sign ng ating tau or yung ating shear stress is positive. Okay? Pag clockwise, negative naman. Okay? So the positive x and the positive x prime axis are used to define the outward normal from each side of the element. So yung orientation ng plane natin on which the normal and shear stress components are to be determined. Okay, so hindi ko na to uulitin kasi same lang yung concept. Kumbaga, yung concept na na-discuss natin last time sa conventional or dun sa long method, same lang din siya. So ito, nag-introduce lang tayo ng formula para mapadali, para hindi na natin solve using the conventional method. Okay? So, paano ba? Ano ba yung formula na yon? Yan. So, yan. These two equations may be simplified by using the trigonometric identities. So, try nyo if gusto nyo mag-prove. Okay? So, hindi na natin ito ipoprove kasi time-consuming. So, yun. Ang gawin nyo na lang kung gusto nyo i-prove, tandaan nyo yung problem natin last time. Ito. Yan. Diba? May problem tayo. Then, nakuha natin yung final answers, yung dalawang normal and isang shear. So, ang gawin nyo ay palitan nyo yung mga given values. So, katulad nito, 80 MPa. So, palitan nyo lang siya ng sigma x. Okay? So, since papasok to, compression, so dapat naka-negative yan. Okay? So, ito, palitan nyo lang siya ng sigma y. So, ito is tension, so positive. And ito, clockwise direction yung ating shear stress. Okay? Clockwise or pababa. So, siya ay tau ay negative. Okay? Palitan nyo lang siya. Alisin nyo lang yung mga values, then palitan nyo, then use trigonometric identities, then magka-come up kayo sa dalawang equations, which is yung ating shortcut equation as for sigma or for normal stress and for shear stress. Okay? So, ma'am, dalawa yun. Diba? Dalawa po yung ating sigma, which is yung sigma x and sigma y. Ito, isa lang po siya. So, ang gagawin natin dito, since isa lang to, so, di ba meron tayong theta. Tandaan nyo yung theta. Katulad din nung ginawa natin sa long method or dun sa ating conventional method. So, di ba, yung una nating kinuha is, ang example ay clockwise, di ba? 30 degrees. Okay? So, meaning, clockwise, pag clockwise siya, negative 30 ang ilalagay mo.
Okay, dito, negative 30. Diba ang ginawa din natin sa long method, katulad din ng long method. So, para makuha mo yung isang normal stress, so ang gagawin natin, 90 minus 30. Okay? So, 90 minus 30 is equal to 60. So, positive na siya. Then, ito naman yung isa-substitute mo dun sa isa pang normal stress. So, para makakakuha ka ng dalawang normal stress. Okay? So, yung concept, same concept lang din siya. Ito, nagkaroon lang tayo ng shortcut equation. Okay? So, next. Principal stresses and maximum in-plane shear stress. So, computing principal stress and maximum in-plane shear stress is crucial for several reasons. So, lalo na sa, engineering and material science. So, bakit? Una, pwede nating i-predict yung material failure, di ba? So, knowing yung principal stresses natin, so pag tinawag na principal stress, normal stress lang siya. Yun yung maximum and yung minimum normal stress. Sa principal stress po, wala siyang shear stress. So, bakit? So, halimbawa, ito. Yan. So, kasi, pag tayo nag-graph, so, ang gagawin natin, dito sa y-axis, so, gagawin natin itong siyang tau, or ito yung ating shear stress. So, sa bababa, siya ay positive, and pataas, siya ay negative shear stress. Then, sa x-axis, so, ito na yung ating sigma. Sigma, so, ito ay positive, ito ay negative. So, tatandaan, pag tau or pag shear stress, ang nasa baba ay positive. Ang nasa taas ay negative sa. Parang inalis lang natin yung x and y. Diba? Ginawa lang natin siyang sigma and tau. Okay? So, pag sinabing principal stress, siya ay maximum and minimum normal stress lang. Wala siyang shear stress sa principal. Okay? Since this represent the maximum and the minimum normal stresses at a point, so knowing these stresses helps predict where and how a material might fail under load. So materials often fail when the principal stress exceeds the material's strength. So bakit naman sa maximum in-plane shear stress? So ito ay important because many materials fail due to shear rather than normal stress. So by identifying the maximum shear stress, so engineers can be better predict and prevent potential shear failure. Okay? So next na tayo. Sa formula na agad kasi shortcut to kaysa dun tayo sa long method, di ba? So principal stress. So ito is nakita nyo ang given or ang unang formula na ginamit natin is yung ating normal stress, yung shortcut or yung ating stress transformation formula. Okay? So coming from that formula, differentiate yung equation. Okay? Di-differentiate mo lang siya with respect to theta. And as a result, magkakaroon tayo ng equation 4 and itong equation na to and itong sigma 1 and 2 or ito yung maximum and minimum. So ito na yung tinatawag na principal stress. So pag na-compute nyo yung 1 and 2, so dun nyo lang madidetermine if alin ba yung maximum. Siyempre pag maximum mas mataas, minimum mas mababa. So ano itong theta p? Okay? So, tatandaan, pag ginamit natin, yan, yung more circle, okay? Ganun ulit. Sigma to. Ito ay, tau, sigma. Again, negative to, nasa taas. Okay, positive to. Yan, then positive to, then ito ay negative. So, pag ginamit natin yung more circle,
Anong angle nito? Di ba 90? 90. Okay? So, overall, yung totality or total ng quadrant 1, 2, 3, 4 is 360. While yung ating stress element, ang maximum lang niya ay 45. Diba? Pag sinabing maximum angle, 45 lang. Pag nasa stress element, okay? Pag nasa stress element world ka, so ito yung stress element, diba? Yung ating box. So pag ni-rotate mo yan, ang maximum angle daw natin 45. Ngayon, pag kinonvert mo yan or pag pumunta tayo sa Morse circle world, so ang mangyayari, pag pinot natin yung ating stress element dito sa ating sigma tau coordinates, mangyayari ang maximum niya ay 90. Diba? Kasi ang isang quadrant ay 90 degrees. Kaya meron tayong yung equation natin dito is times 2. Okay, ito. 2 times theta p or yung principal angle natin. So ito para makuha yung ating principal angle. Next, we have yung ating sigma or the maximum and minimum normal stress. So as you can see, dalawa to, positive, negative. Kasi kailangan natin ng dalawang values, yung maximum and yung minimum. So if ever maximum, so kukomputin nyo muna, tingnan nyo muna, alin ba dito yung maximum, alin ba yung minimum. So computin mo muna siya, if alin yung mas mataas, yun yung maximum, and yung mas mababa, yun naman yung minimum. So ito naman ay minus or subtraction and addition. So magkakaroon kayo ng dalawang answer. Okay? So yun lang yung shortcut formula for principal stress. So pag nag-Morse circle tayo, so doon yung makikita, ito pala yung principal stress. Ito pala yung shear stress. So sige, try natin tomorrow or baka, ang bala ko kasi since yung Morse circle, so kailangan medyo malurik ka, kumbaga. So, iniisip ko na yung Morse circle, i-adjust ko siya ng pag face-to-face. So, para mas madaling maintindihan yung Morse circle. So, tatry ko later if kaya ko bang i-discuss yung sa online, if maintindihan ba. And if hindi, so, gagawin natin is sa ano na lang, sa next face-to-face. Next, maximum in plane shear stress. Okay? So, dito, nakalagay na na maximum lang siya. Okay? Again, una muna. Therefore, yung element natin subjected to maximum shear stress is 45 degrees, di ba? 45 degrees from the position of an element that is subjected to plane stress. Ma'am, bakit walang minimum shear stress? Okay, bakit po maximum? Nilagay po maximum. Yung principal stress nga po, merong maximum normal stress, meron ding minimum normal stress. So dito, maximum lang ang meron sa shear stress. So bakit po? So in plane stress conditions, we focus on the maximum in plane shear stress because it provides critical information about the material's behavior under load. And again, yung minimum shear stress, 'di ba? Wala yung minimum. Yung minimum shear stress natin in a 2D or yung two-dimensional plane stress condition, yung minimum shear stress natin ay typically 0. Okay? Typically 0, kaya hindi na natin siya sinama. Kaya maximum in plane lang. So, which occurs on the principal planes where the normal stresses are at the maximum and minimum. So, pag daw yung normal stress natin nasa maximum and minimum values, okay? Yung normal stress nasa max and minimum, so yung ating minimum shear stress ay magiging 0. So, magkakaroon lang tayo ng maximum in plane shear stress. Okay? So, ngayon, meron tayong dalawang formula. So, sorry, napasama ko yung yung average normal. So, sigma x plus sigma y over 2 siya. So, average lang talaga siya. So, ito is shortcut formula din. So, maximum mean plane shear stress, we have theta s. So, yung sub s dito is for shear.
Yung sub P dito sa principal stress ay meaning principal siya. Okay? So, theta tangent to theta S, shear stress. So, mapapansin nyo, okay? So, siya ay reciprocal lang ng principal or angle ng principal stress. Diba? Next, meron din tayong, yan, maximum in plane, shear stress. So, meron tayong formula square root of times sa quantity sigma x minus sigma y over 2 squared plus yung tau xy squared. So, makukuha na agad natin yung tau maximum or the maximum in plane shear stress. Okay? So, sige. Yung Morse, I think tomorrow or sa next face-to-face, then pag naisipan ko na next face-to-face na siya, so jump tayo sa chapter 4 na agad. Para mabilis tayo matapos, di ba? Then, para makapag-review din kayo for your midterms exam. Okay? So, wait lang. So, dito, for shortcut, diba, yung stress transformation equations. So, ang gagamitin na lang natin is itong sample problem number 1. Itong ginawa natin na, or using conventional method, diba, na-solve na natin to using conventional method. So, may mga answers na tayo dito. So, ang gagamitin natin dito ngayon is yung ating shortcut formula. So, again, yung shortcut formula, we have for sigma x prime so meron tayong sigma. Ma'am, permission to speak po. Ay, yes po. Meron po ba ma'am dapat po naka-share screen po? Ay, yes. Saglit lang. Yan. So, sorry. Nakalimutan ko mag-share screen. Okay. Kita na ba? Okay. Yes. Thank you. So, yun. So, again, yung gagamitin natin dito is yung sample problem number 1 na natin. So, ito yung sinolve natin using yung conventional method or yung long method. So, titingnan natin if same ba yung answer na makukuha natin paggamit yung long method and yung ating shortcut or yung stress transformation equations. Okay? So, sigma x prime is equal to sigma x plus sigma y over 2 plus sigma x minus sigma y over 2 cosine 2 theta plus tau xy sine 2 theta. Then yung isa, yung ating maximum in plane shear stress. Ay, sorry, hindi to maximum. Tau xy prime lang. So, negative times sigma x minus sigma y over 2 times sine 2 theta plus tau xy cosine 2 theta. Okay? So, nilagay ko lang muna yung equations na gagamitin natin. Then next, yung given.
So, given, meron tayong sigma x is equal to, so yung sigma x natin, siya ay negative 80 MPa, compression siya. Okay, kaya negative. Sigma y, positive 50, kasi siya ay tension. Tau xy, so again, sa right side, yung arrow na nasa right, yung ating reference arrow, pababa. So again, pag moments, di ba? Pag counterclockwise, positive. Pag clockwise, negative. So pababa to, meaning clockwise, negative. 25 MPa. Angle, 30 degrees clockwise. So, pag clockwise siya, negative. Diba? Negative 30 degrees. Okay? So, ito yung unang angle. Ngayon, ang kukunin natin, dalawang normal stress. Diba? Dalawang normal stress, ito, isa lang makukuha natin. So, ang gagamitin natin, ang isang angle, yung 30 degrees clockwise. So, gagawin natin para makuha yung second angle, negative 30 plus 90. Okay, paplasan lang natin siya ng 90 degrees. So, nung meron 60 degrees. Okay? So, ito yung isang angle. So, para makakuha tayo ng isa pang normal stress. So, substitute ko na yung aking given sa ating stress transformation equations. So, sigma x prime is equal to sigma x negative 80 plus 50 MPa over 2 plus yung ating sigma x, so negative 80 minus 50 MPa over 2 cosine 2 times yung unang angle muna, negative 30 plus yung ating tau, so negative 25. Times sine 2 times negative 30 degrees. So for sigma x prime, we have negative 25.8494 MPa. Okay? So, ito yung na-solve natin last time, di ba? Sa conventional. Negative 25 din. Next, yung ating shear is equal to negative 80. Ay, negative 80. Okay, negative. Then, minus 50. Sine 2 times negative 30 plus negative 25 cosine 2 times negative 30. So, tau x y prime
is equal to negative 68.7917 MPa. Last, kulang pa, di ba? Dapat meron tayong dalawang normal and isang shear. Eh, isang normal pa lang to at isang shear. So, kulang pa tayo ng isang normal. So, isang normal. So, again, negative 80 plus 50 MPa over 2 plus negative 80 minus 50 MPa over 2 cosine 2. So, sa halip na negative 30 ulit ang gagamitin natin. So, ang gagamitin natin ngayon for the second normal stress is yung ating negative 30 plus 90 degrees, which is 60 degrees. Ay, yun lang. Nawala lahat. Wala ba? Yan. Good. Okay. 60 degrees plus negative 25 sine 2 times 60 degrees. So, sigma x prime is equal to negative 4.1506 MPa. Okay? So, dito, magiging answer natin for stress element so gawa muna ako ng shear stress and yung ating normal. So for shear stress, unahin natin ang shear stress. So, negative 68.7917 MPa. So, di ba siya ay negative, meaning clockwise direction. Negative siya, so pa-clockwise. So, alin ba yung reference natin dito na for shear stress? Yung nasa right. Eh, di ba ito yung nasa right? Kasi, nirotate daw natin 30 degrees clockwise. 30 degrees. Okay? So, habang nirotate natin, magkakaroon tayo ng shear stress. So, negative shear stress. So, ito ay negative. So, ito ay, yan, opposite direction. Then, sa top, opposite din. Then, yan, pababa. Okay? So, ito na yung ating 68.8, diba? MPa. Next, yung atin munang for negative 30 muna. So, yung negative 30 natin, so, diba, ito yung ating, yan. So, isipin nyo, ito na lang yung ating x-axis. So, diba, ito ay, so, yan, tama, x-axis. Then, pag nirotate natin, magiging ganito. Imagine nyo na lang na siya ay yung ating normal stress ay nasa 30 degrees. So, ito ay 30 degrees, diba? So, ano to? So, siya ay ang value dapat nito, since 30 ang ginamit natin, negative 30, pababa, pa-clockwise, negative 30 to kasi pababa.
ang ilalagay natin dito ay yung negative 25. So, ito siya. Kasi negative 30 ang gamit mo. So, ang ilalagay natin is yung negative 25.8494. Siya ay negative, meaning siya ay compression. Okay? Compression, 25 point 25.8 MPa. And yung last natin, meron tayong normal stress na negative 4.1506. So, siya ay nasa 60 degrees. So, diba, kung makikita nyo, ito yung Y, ito yung X. So, ano tong angle na to? Diba, siya ay 60 degrees. So, ito yung X. And ito from X or X-axis, meron tayong 60 degrees. So, makikita nyo para siyang, diba, 90 degrees yung ginawa natin. So, ito siya. From dito to dito. Siya ay 90. Diba? 90. So, ito na yung ating negative 14. Negative 14, siya ay compression. Pag negative, compression. Pag positive, tension. So, 4.1506 MPa. Okay? So, same lang yung answer natin using long method and using stress transformation equations. Any questions, clarifications? Any questions ba? Yes po. Ma'am, ask ko lang. Bali dun po sa, for example, yung 4.1506. Hindi na lang po siya label na parang sigma y prime since sa y prime axis po siya nag-a-act. Okay. So, sige. Pwede naman. So, sige. Lagyan na natin na sigma y prime. Okay. Para naman nga hindi kayo malito. Sigma y prime. Okay? Okay na ba? Okay. Yes po. Thank you, ma'am. So, may questions pa ba? Clarifications? Yes po. Ma'am, dun po sa shear, di Here. ba po may negative po? Yes po, negative siya. Yun po bang, pag po ba negative, yun pong direction ay ka-contradict po nung given na rotation? Paano ka-contradict? Ito? Di ba po, clockwise po? Oo, clockwise siya. Tapos negative po ang naging sagot natin, kaya po ba ginawang pataas yun? Di ba ang angle natin, nirotate natin siya, di ba ganito siya, from dito. So, sabihin natin tong A, B, C, D. So, di ba pag nirotate natin, ang mangyayari, kasi 30 degrees clockwise eh. Di ba? So, magiging, ito yung A, ito yung B, ito yung C, ito yung D. So, kung ito yung reference angle natin, reference arrow. So, ito yung magiging reference arrow natin. Right? Tama? Sa B to C? Apa, ma'am. Gets po. Okay na? Thank you po. Apa, ma'am. Okay. Questions pa? Clarifications? Okay. So, kung wala na, so magpuproceed ako sa, nasa na ba? Yan. So, problem 1. So, ito isosolve lang natin yung mga principal stresses natin and yung ating mga maximum in shear stress. So, sample problem 1.
The state of plane stress at a failure point on the shaft is shown on the element in figure A. So represent this stress state in terms of principal stress. So, gagawin natin, identify muna natin yung mga givens. So, kayo magkakamali dito sa if positive ba or negative yung ating mga stresses. So, unang stress. Sigma X. Sigma X, compression. Okay, compression siya. So, siya ay negative 20 MPa. Sigma Y. Tension. So, positive 90 MPa. Then, tau, XY, reference, pataas. So, siya ay 60 MPa. Okay? So, ngayon, ang ating formula for principal stress, we have sigma 1, 2 is equal to sigma X plus sigma Y over 2 plus square root of sigma X minus sigma Y over 2 squared plus tau XY squared. Okay? So, ito muna. 1 muna to. Lagay natin 1 pala. Kasi, mag-addition muna tayo. So, lagay niyo lang yung values. Sigma 1 is equal to negative 20 plus 90 MPa over 2 plus square root of sigma X negative 20 minus 90 over 2 squared plus tau, so 60 squared. So sigma 1 is equal to 116.3941 MPa. Okay, so nakakuha na tayo ng isang principal stress. Okay, so ang gagawin nyo, pag pinindot nyo sa calcu, so di ba addition to. So ang gagawin nyo lang, para hindi kayo mag-retype ulit. So di ba medyo mahaba kasi yung formula natin. Para hindi kayo mag-retype, so gawin nyo na lang siyang negative. So pero isulat nyo na din siya ha. So sigma 2 is equal to negative 20 plus 90 over 2 minus square root of negative 20 minus 90 over 2 squared, then 60 squared. Negative 46.39410298 MPa. Okay? So, ito yung ating final answer. Kasi ang sabi, determine kung ano lang yung ating maximum or yung principal stresses natin. So, ang principal stress, pang normal stress lang siya. So, pag sinabing principal stress, maximum normal stress or end minimum normal stress. Dalawa lang, maximum and minimum. Okay, any questions, clarifications for problem number 2? Okay.
Next. So, kung kanina principal stress, principal din to, same. Yan. Sample problem 2. The state of plane stress at a point on a body is represented on the element shown in figure A. So, represent this stress state in terms of the maximum in-plane shear stress and associated average normal stress. So, again, kunin natin yung mga values, given values natin. So, we have sigma x. So, sigma x compression in 20, negative. Next, sigma y. Tension, positive. Tau xy or shear stress, pataas. Pag pataas, counterclockwise. Again, pag counterclockwise, positive. So, ano ba yung maximum? Tmax is equal to formula niya, which is square root of sigma x minus sigma y over 2 squared plus tau x xy squared. Okay? Then, yung ating average normal stress, we have sigma x plus sigma y over 2. So, yun lang siya. Ayaw. So, Tmax is equal to, substitute natin yung given values sa ating equation for the maximum in shear. So, in plane shear stress. So, sigma x, negative 20. Negative 20 minus yung ating 90 over, alisin natin yung napaliit. Yan, at mahaba. Negative 20 minus 90 over 2 squared plus tau xy 60 squared. So, ang ating maximum in-plane shear stress is equal to 81.3941 MPa. Next, nakuha na natin yung ating maximum in-plane shear stress. Next ay yung average daw. Average is equal to sigma x lang siya plus sigma y over 2. So, sigma x, negative 20. Plus sigma y plus 90 over 2. So, ang ating answer is 35 MPa. Okay? So, ito na yung ating answer for problem number 2. Kasi ang tinatanong, maximum in-plane shear stress lang and yung ating average normal stress.
Any questions, clarifications for problem number 2? Okay. So, next. Next problem. Yan. Oops. Same problem to. Yan. So, sa problem number 3, so makikita nyo na wala siyang given values. Diba? So, ang sabi dito, determine yung maximum in-plane stress, shear stress, and yung ating average normal stress, and yung mga principal stress. Again, yung principal, maximum, and minimum normal stress lang siya. Pero, sa ating given, so you can see, wala naman siyang binigay na normal stress. Diba? Ang normal stress ay perpendicular sa ating area. So, walang normal stress. Diba? Wala. So, ang gagawin mo dito, syempre, kung wala, saan tayo hahanap? So, given normal stress at x-axis, 0. Diba? Kasi wala namang bigay. Parang yung sa ibang problem, ganyan din yan. Pag hindi ka binigyan ng isang normal stress, automatic 0 siya. Pero kung yan ay i-convert mo or magkakaroon ka ng angle, diba? Diba, you will rotate it 30 degrees clockwise, wala din siyang normal stress. If walang, sa una pa lang, sa original na figure pa lang, sa original stress element, wala na siyang sigma x. Okay, katulad ito, sigma x is equal to 0. Pag ni-rotate mo yan, wala pa rin siyang sigma x. Okay? So, next, sigma y. So, sigma y is equal to 0 din. Kasi, walang given. And ang meron lang tayo, tau x, y. So, tau x, y, as you can see, yung ating reference arrow ay pababa or siya ay clockwise. Pag clockwise, negative. So, ito ata ay negative t. So, t ata yung given. Okay? So, dito, walang given values, di ba? Walang kahit isang number, walang binigay. So, mangyayari, ang masosolve nyo dito, equation siya. So, ito, gawin nyo itong practice or practicein nyo to. Okay? So, I think hanggang dito muna yung ating discussion for today. Kasi 30 minutes na lang, medyo mahaba-haba yung Morse circle natin. Or if hindi naman, mag-jump tayo into chapter 4. Para yung Morse circle natin, mas maganda if face-to-face siya. Para mas maintindihan nyo lalo. Okay? So, any questions, clarifications? Okay, so kung wala, yung remaining, I think, 36 minutes, o hanggang 10 ata tayo. 36 minutes, so try nyo i-solve to. Itong ating problem number 3. So, again, walang given na sigma or normal stresses. So, matic 0 yun na. So, ang given lang ay shear stress, which is yung negative T. So, makukuha nyo dito is equation pa rin. Ang answer dito is equation. Kung walang given, equation yung answer. Okay? So, kung wala ng questions, clarifications. So, thank you, engineers, and have a nice day. Thank you, guys. Thank you. Thank you po. Thank you po, ma'am. Thank you po, ma'am.